Guys, introducing Radar RD6. 100% electric pickup truck ito from China under Geely. So ang Toraco Motors ang nag-import dito papunta dito sa Pilipinas at ka-tie up nila ang Builders Warehouse para ang Builders Warehouse naman ang mag-introduce nito sa market. Kaya makikita nyo sa lahat ng branches ng Builders Warehouse merong showroom. Meron tayo nitong mga pick-up truck display sa Lulumboy, Bukawe, Malolos, and sana sa Del Monte. Meron din tayo sa Tagaytay, and soon we will have in Baliwag. So guys, dito muna tayo sa kanyang platform. So guys, malaki yung kanyang sukat, maluwag na maluwag yung kanyang platform sa likod. This is a 4-door pickup truck. Rear motor, rear wheel. Rear wheel drive man to. Yes po. Okay guys, rear wheel drive. Rear wheel ito guys. Yes. Napakaganda kaya siguradong sa panikan pwede ito sa mga terrain. Ang length nitong pickup truck, it's almost 5,260 mm. Okay. Ang width naman niya is almost 1,900 mm. Ang width, ma'am? Ang width po niya. Oh. Ang height niya is 1,830 mm. Yung horsepower po nito, it's almost 268 horsepower niya. 268 horsepower. Yung horsepower niya. Yes, Then, yung sa kilometer range naman niya, po-provide siya ng 550 to 600 kilometer range. So ma'am, sa isang fully charged, nasa 550 to 600 kilometers ang kaya niyang takbuhin, guys, sa isang fully charged na battery. Yung sa top speed nito is almost 185. 185 max top speed, guys. So ma'am Tin, punta tayo sa loob. Pakita natin sir. Loob. Pakita ko rin yung Sige. This is the key for the radar. Makikita nyo, high-tech na siya. High-tech na. Very techy. Sige, dito tayo sa kabila, guys. Look at that. Kasama ba ito, ma'am? No, sir. Just display lang po siya. Ito yung pinaka-leather natin sa upuan. Oh, guys, sa leather pa lang. Sa features naman, sir, ni radar, napa-leather po siya. Okay, napa-leather ang natin. Tapos guys, ang kanyang adjuster dito is push button. Look at that. Pati yung reclining niya is push button din. Magkabila guys sa driver seat at saka sa passenger seat. So makita nyo, napaka-elegante. Yan sir, o-open natin siya. So, bubuksan natin, yan, guys. Pag in-open lang natin, sir, siya, just break up. Pindutin lang natin, pe-press lang natin yung pedal, then engine. Ayan na siya. Ayan na, guys. Umaandar, wala kayong maririnig na kahit anong ingay. Napaka malumanay, napakatahimik. Maririnig nyo lang yung hinga nyo. Yan. Ayan. Pag nakasaro, push button lahat, ang AC, maximum at ng AC niya. Then dito sir sa panel niya, nandiyan din yung Bluetooth system, English version na po siya. English version. Meron na rin tayo sa guys, ang laki ng kanyang LED monitor, yung kanyang infotainment. And tapos, then, pag sa parking naman sir, let's say magda-drive na tayo, the same lang din po ng sa gear niya, reverse, neutral, drive, then press this parking. Mga terrain siya, no? So guys, meron siyang drive mode, meron siyang eco, sport, at saka yung mga pang mataasan na guys, nyo lang tong selector, knob selector. Tapos ito guys, ang kanyang handbrake. Dito tapos naman dito, sir, meron siyang dalawang cup holder. At ito, guys, sir, ito maganda rito. Chiller to. Yung chiller niya. Pwede ka maglagay po ng mga soft drinks, water, lalamig siya sa loob. Pampalamig ka. Pampalamig siya sa loob while you are on travel. Tapos dito guys, meron din siyang compartment dito sa ilalim. Then meron tayo sir, yung sabi ko nga, meron tayong outlets sa likod
na very efficient para dito sa radar. Then, sa lights, yan ang lights niya. Yun. Tapos ang kanyang odometer and speedometer. Tapos ma'am, di ba dito makikita nyo yung yung charge ng battery niya? Sa charge ng battery, it's energy center. Pag pinindot natin to, sir, ayan, yung pinaka full view ng sasakyan. So, ito po yung battery sa ilalim. 33% guys ang charge niya. At yung 33% na charge, kaya niya tumakbo ng 186 kilometers pa. Tapos how to charge naman, sir? Once na nag-charge tayo, pag yung nasa labas na, bubuksan lang natin yung sa outlet, pipindutin natin to, then CLTC, may mag-a-appear na dyan, lumalakad dyan, like cellphone. Nag-charge na siya. Then, kailangan natin talaga yung card ginagamit para sa labas. Ano ma'am to? Pwede itong i-charge kahit umaandar? Hindi, sir. Okay, kailangan. so Mas okay din for safety, safety reason. Mas okay. Parang sa defuel, kailangan natin kino-close din yung makina niya. So guys, ito yung interior niya. Nandito ang kanyang, meron siyang selection buttons dyan sa manibela. Ito naman, sir, for the volume. Let's say, pag mag-music tayo, pwede rin natin i-start yung... Actually, para rin guys tong parang normal na itsura ng isang di gasolina na kotse, no. Yun nga lang ito electric siya. Sa music, ayan sir, may tracking siya. Then pwede mo siyang i-connect sa cellphone, Bluetooth. Yun ganda. Then volume mode. Meron din tayong voice command. Then sa cellphone. So guys, tignan natin yung likod niya. Napakatahimik dito guys. Sobrang tahimik. Ayan yung mga sidings niya, oh. Ganda ng kanyang sound system speaker. So ito naman yung likod niya guys. So makita nyo guys na ititiklop nito yung kanyang likod na upuan para kung siguro kailangan yung maikarga mga gamit, maluwag na maluwag siya. So ito guys, ito pala yung handle pa lang niya, bagsik na. Tsaka guys, yung legroom niya ang luwag dito. Abot na abot dito yung lamig ng aircon, no? Wala ka talagang maramdaman. Tapos may USB socket dito. Galing guys, ang ganda. Ngayon guys, papakita ko sa inyo yung pinaka-ilalim niya. So ang ilalim nito guys, kung mapapansin nyo, isang flat lang, oh. Yan yung pinaka-battery niya. Yung nasa ilalim na yan. Galing, super. Yan yung pinaka-battery niya. So, imagine nyo na kung gano'ng kabigat yan. So guys, ang size ng gulong niya is 225/65 by R17. Tapos, ang brake system niya, yung apat na brake system niya is lahat disc brake siya. So guys, punta tayo sa harapan. Ma'am Tin, pabukas So guys, itong radar itong hood niya mabubuksan, hydraulic to. Push mo lang ng konti. Napakadali, kahit ang babae kayang-kaya yan. Yan sir, tapos additional. Kung mapapansin nyo, meron siyang compartment dito. Hindi nyo makita yung makina niya, ma'am, ano? Wala siyang makina, cover po siya. Then, sa windshield, water fluid, coolant. Ayan ang coolant. Sa coolant, and then yung sa brake fluid. Brake fluid. So, yun lang, ma'am, ang kailangan nyo i-monitor. Monitor for daily routine natin, bago i-andar. Ayan yung sa brake fluid niya. Ayan sir, yung brake fluid niya. Motor. Then, meron tayong tinatawag sa electric car na starting battery. Yeah. So, ito, meron din starting battery. Sa ilalim ng car niya, meron din tayong pinaka-high voltage. Yung high voltage battery. Yung high voltage. So, talagang kailangan natin, guys, ng
parang startup battery yan. So wala kayong maintain dito na langis, guys. Lahat to kailangan nyo lang is yung kanyang coolant, yung kanyang sa wiper water, tapos yung mga tubig-tubig lang to, guys. Yun lang ang magiging maintenance nyo. So for information din, para dito sa Radar RD6, yung battery natin is 60 kilowatts per hour. Meron 60 ding kilowatts. may tatlong battery itong Radar. Okay. 60 kilowatts per hour, then 86 kilowatts per hour, saka yung NMC na 100 kilowatts per hour. Para dito po sa Radar RD6. Ang Radar RD6, meron siyang dalawang charger, magkabila na sasakyan. Ito isa, at ito naman yung isang charger. So ma'am, ito Per DC. Ito yung iyan sa bahay. sa public. Sa public. Public Ito, charging guys. port. Ito siya. This is for Okay. fast charging. Fast Fast charger charging, siya. Yan yung sa DC. So ito yung sa labas, kunyari lumabas ka, punta ka ng Baguio, magkakaroon na, guys, eventually ng mga charging station sa labas. Dito kayo magcha-charge. Ito naman, Ito sir, naman, guys, yung kabila. pag-push natin, ganito lang. Ipo-push lang natin siyang ganyan. Then, Yun. open. Ito, sir, yung para sa home. For info, sir, much better na to avoid damage ng battery, i-maintain natin na mas okay na hindi sa puro fast charger tayo. Mas Kailangan okay din yung lagi sa AC. AC. So you heard it from Ma'am Tin, ano? So mas ina-advise nila na mag-charge kayo mas madalas sa bahay para mas tumagal yung battery nyo kaysa sa labas na napakabilis mag-charge ng Then, 40 sir, minutes lang. discuss ko din po yung sa outlet. Okay. Ito, sir, ang additional features. Yung additional features nitong si Radar RD6 na talagang ma-amaze yung mga Kukuha. user. Yung outlet natin, Ayan. ayan siya. Yun, oh, may Ayan. outlet. Yan, sir, yung output niyan, 220 volts. Yung outlets na yan, meron tayong dalawa niyan is 10 ampere, 12 ampere, and 16 ampere. Ano yan, pwede mo magamit? Yes, Kunyari, sir. may appliances ka. Dahil mountaineer na Oo. nasa labas tayo, Kaya nasa mo bundok, kaya na mo low bat ilaw. yung cellphone mo, charge mo Galing, lang guys, dyan. Meron kang adapter, tapos dala kang adapter, dyan yung power natin. Ayan, power Yun, no? outlet siya. Ang Radar RD6 po ay 3.99 million. So almost, ano na siya, ma'am, 3.1 million. At saka Yan, ma'am, yung additional, introductory price niya. additional ko din, sir, ng mga features nito, let's say, may hill assist din siya. Meron din siyang Merong hill hill assist. assist. Guys, yan yung mga feature nitong Meron din siyang Radar hill RD6. descent control. Ayun yung pababa naman. Iko-control niya, guys, yung takbo nyo, lalo na pagpabulusok o papaba. Meron din siyang pang-control ng pang-panek. Anong klaseng battery to? Lithium phosphate. Lithium phosphate, Oh, yung guys, battery lithium niya. phosphate ang klase ng battery niya. And I think ang pinakamaganda man talaga pagdating sa mga batteries is yung lithium. Yun, sir, yung hindi worth it siyang bilhin at Oo. hindi talaga nasisira. Up to 10 years lifespan natin. 10 years. Pagsara, ganyan lang siya. Ma'am, paano kung halimbawa maintenance, saan dadalhin to? Sa maintenance natin, on call po tayo for the maintenance. And then, Okay. wala namang anything na magiging issue or problema dahil battery and wheel ang maintenance Yun lang, natin. ano. Wala na tayong anything like tune up, tune up, change okay. all, or Ibig mo sabihin PMS. to, kunyari, halimbawa kailangan pa-align ng gulong, pwedeng sa labas. Yes, sir. Pwede Okay. po siya sa labas. Pwede sa labas, guys. Pag battery naman ang pinag-usapan,
merong pupunta sa inyong representative para mag-maintain ng sasakyan nyo. So as of now, on call yung kanilang mga maintenance. Yes, sir. Ang battery natin, once na nag-avail ka ng RD6 radar, 8 years ang warranty natin 8 for years battery. warranty sa battery. 100 or 160,000 mileage. 160,000. Whichever comes first. Okay, good. So guys, may papakita ko sa inyo. Eto guys, kung makikita nyo, eventually or sooner or later, ganito na guys yung makikita nyo sa mga establishments like sa mga main highways, gasoline stations, and even sa mga malls. Makakakita na kayo ng ganito. Pag nakakita kayo ng ganyan guys, ibig sabihin, pwede kayong mag-charge or pwede nyo i-charge ang inyong mga electric vehicle sa mga establishments na yon. Ma'am, patingin ito. Sige sir, buhatin natin. Ito is mabigat sir. Mabigat to guys. Sobrang bigat niya. So ito yung tinatawag natin na GBT. GBT and compatible siya for Toraco Motors cars na electric vehicle. So eto ma'am, pag nag-charge ka dyan, kaya nakita ko sa SM yan, nag-charge ka, that's yung 30 to 40 minutes lang. Yes, 30 to 40 minutes. Okay. Depends on your preferred. Okay, tapos ma'am, syempre may bayad yan, ano? Yes, sir. Paano ma'am kinukompute ang bayad niya? Depende naman dun sa mga sa charging na sa kilowatt hour nila. Okay. By research, nasa 35 pesos. Yun guys, meron kasi silang nakapag-research na sila sa isang mall ata, ma'am, 'di ba? Parang 35 pesos per kilowatt hour. 35 pesos. Pero kung per sa atin kilowatt yan, hour. ma'am, sa bahay, mga nasa 12 pesos lang no? 5 to 14. Actually, it's like 14 pesos 14 or 5 pesos, pesos pag kilowatt per hour natin sa bahay. Since, syempre, nagninegosyo yung bibili nito, so ginagawa niyang 35 pesos or kayo bahala kung magkakano inyong gusto, di ba? Doon kayo kikita. Itong radar, ilan ang maximum range niya? 550. 550. Nagre-range lang siya ng cost natin, almost nasa 940 to 1,000. For full. Na yun yung babayaran natin kay Meralco. So kayo guys, pag nag-avail kayo ng Radar RD6, merong i-install sa inyo sa bahay nyo mismo etong charger na to. Ito yung slow charger yan. Buti kayo dyan minsan ng 7 to 8 hours. Ito yung kailangan install nyo sa inyong mga bahay para dyan nyo i-charge ang battery ng inyong sasakyan, ng Radar. So, ma'am, ano to? Kailangan ba to iparehistro pa? Yes, sir. For our, sa LTO registration, pag nag-avail si customer ng Radar RD6, free LTO registration po tayo. Free LTO registration. Sa mga hindi nakakaalam, ang lahat ng electric car na binibenta po dito sa market, dito na sa Philippines, exempted for coding. Okay. Ano to? May plaka rin, ano? Mag-issue rin sila ng plaka. Lisensya, ma'am, kailangan ba ng lisensya? Yes, sir. Of course, guys, kailangan natin ng lisensya. Sorry. Hindi yan electric bike. So, ma'am Tin, maraming po salamat. And again, masayang-masaya ako sa pagde-demo nyo ng Radar RD6. So, guys, ano pa hinihintay nyo? So, guys, that's it. Sana nagustuhan nyo ang isa sa mga electric vehicles na ipinipicture ko. Sa susunod ulit guys, lahat na ng maraming electric vehicles ang ipapakita ko sa inyo, like SUVs, mga sedans. So guys, ano pa hinihintay nyo? Punta lang kayo dito sa Builders Warehouse, Radar RD6. Isa sa pinakamaganda na choice nyo kapag bumili kayo ng mga medium pickup. Bye guys, bye for now. I'll see you again on my next video.